Amen. Praise God. Amen. Amen. Test, one. So, magandang umaga po sa ating lahat. Sabi nga ah, ni CJ kanina, ang lahat ay magsasaya. Magsasaya ba yung yung katabi mo? Amen. So, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na po ba tayo mag-aaral ng salita ng Diyos? Amen. So, muli po, ihanda natin yung mga puso at isipan natin sa mensahe ng Diyos ngayong umaga na to. Tayo pong muli ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, patuloy ka pong maghari sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy ka pong maghari sa lugar na to, Banal na Espiritu. Pagharian mo po ang aming mga puso at isipan. Dalangin namin, aming Diyos, na sa umagang ito, ang mensaheng tatanggapin namin ay tulungan niyo po kami na maunawaan namin ito, Panginoon. Sa iyong magmula at umapaw ang karunungan, ang wisdom mo, Panginoon, ay maranasan ng bawat isa, Panginoon. At yung mensaheng tatanggapin namin, Lord, nihiling namin na hindi lang ito basta ma-stack sa aming mga isipan, kundi hayaan mo, Panginoon, na ang mensaheng ito ay bumago ng aming mga puso, Panginoon. Bumago ng aming mga buhay, Panginoon. Hubugin kami ayon sa nais mo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang patuloy na mataas at ikaw po ang patuloy na makipag-ugnay sa bawat buhay na nandito, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen po. So tayo po ay tutuloy na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. At patuloy po na ang tema natin na binigay ng Diyos ay napakaganda. Amen? Sino po ba yung nakapagsupot nung Sunday? Sino ba yung nakapag-uwi? Nakapag-sharo ng mensahe ng Diyos. Meron bang naiuwi na mensahe ng Diyos? Bakit? Kasi napakahalaga nun eh. Kasi yun yung gagamitin ng Diyos na pataba. Yun yung gagamitin ng Diyos na buto para lalong mahubog yung buhay natin. Para malakaran natin yung magandang buhay na inilalaan ng Panginoon. Amen? Kaya siguraduhin natin na sa bawat gawain, meron kang nakukuha. Meron kang naiuwi. Kasi honestly, meron mga pagkakataon na sarado yung puso natin, di ba? May mga pagkakataon sarado yung isipan natin. Bagabag sa maraming alalahanin. Pero dapat siguraduhin natin na meron kang maiuwi ngayong umaga na to. Amen? Isa po sa talagang inuwi ko nung Sunday ay naalala ko yung illustration patungkol dun sa pottery. Yung paghuhubog ng mga pot. Diba? Isa sa natandaan ko doon, sabi ni Pastor, kapag may natirang hangin doon sa clay at ito ay pinatuyo, ano daw mangyayari doon sa pot, sa paso? Magkakaroon ng crack hanggang sa ito ay pumutok. Mabibitak-bitak. Kaya sabi ko, Lord, salamat po sa paalala na sana sa buhay na to, mawala yung mga hangin ko sa buhay. Mawala yung yabang, hindi ako magkaroon ng yabang. At mawala yung mga pride. Amen? Kasi ito yung mga bagay na sisira sa atin. Lalo nga nang tinuro niya sa amin sa tabernacle, sa simula pa lamang doon sa altar of burnt offering, doon pa lang sa pagkilala mo kay Lord, kailangan isuko mo na lahat sa Kanya. Amen? Kasi kung maititira ka at hindi mo maisusuko sa Panginoon lahat, eventually, bibigay ka, susuko ka. Kasi hindi pa pwede sa harapan ng Diyos
Kaya sa buhay natin, patuloy tayong nagsusuko sa Panginoon. Amen? Patuloy nating pinapatama ang buhay na to. Kaya sa buhay ng paglilingkod natin, to enlarge our territory, diba, para tayong mga tumatakbo, sana magkita-kita tayo sa finals. Amen? Kasi, sabi nga ng salita ng Diyos, merong mahuhuli, may maiiwan talaga. Kaya kailangan sabi mo sa katabi mo, sama-sama tayo. Huwag mo akong bibitawan. Amen? So, patuloy po pag-aaral natin sa buwan ng April. Congratulations ulit sa mga nakapagtapos, sa mga may mga napagtapos, sa mga nagtatapos ng kanilang mga problema, sitwasyon, congratulations, at marami pang gagraduate sa atin. Amen? Ayan yung isa sa maganda graduating tayo palagi. Okay? So, we need to prepare for territorial expansion. Pasensya na po kayo. Hindi ko naisama yung mga teaching nung nakaraan. Hindi ako nakagawa ng recap. Okay? Huli ko na naalala. Pasensya na po. Okay? Sabi nga dito, sa paghahanda. Maraming Kristiyano bumagsak na lang bigla. Bakit? Kasi hindi naging handa. Merong kapangyarihan, merong power ang preparation. Sabihin mo nga, may power sa preparation. Bakit? When you prepare, you can hear God's word. Kapag naghanda ka, nagbigay ka ng oras, mapapakinggan mo yung tinig ng Diyos kaysa yung hindi ka handa, tapos sumugod ka ng bigla. Amen? Hindi mahalaga kung may mga panahon na kailangan mahaba, may mga panahon na kailangan maikli yung paghahanda. May panahon ng paghahanda. At dito mapapakinggan natin yung tinig ng Diyos. Ano bang dapat gawin? At sa preparation, dito natin masisigurado, madalaman, ano ba yung nga ba yung importante? Habang pinagbubulay-bulayan mo, parehas na mahalaga, ano yung mas importante? Ano yung dapat unahin? Amen? Itong mga bagay na to, minsan nakakapagpabigat lang yan. When you prepare, we ensure our victory. Amen? Natutulungan tayo makuha yung success. But when you prepare, you ready your heart. Amen? Mas lalo mong nare-ready yung heart mo sa mga pwede mo pang gawin sa Panginoon. Amen? Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi laging masaya. Hindi laging, kung akala mo ang paglilingkod sa Diyos ay parang pagkilala mo kay Lord, okay na, wala ka nang problemahin. Hindi ganon. Ang buhay natin ay isang buhay ng paglalakbay. May mararanasan tayong masaya, may malungkot. May mararanasan tayong mahirap, madali. Ganon ang buhay. Kaya we need to prepare. Amen? So, sa umaga po na to, ang ating verse, panimulan natin ang verse natin sa Psalm 104 verse 9. Okay? Kung tayo po yung tao, sino dito yung nakaranas na minsan, nung nakilala mo si Lord, parang, ba't may mga pagkakataon na parang ang dali mo ma-influensyahan? Ang dali mo maapektuhan? Sa Sunday, init na init ka. Pagdating ng Monday, nagiging speaker ka na, nagiging dragon ka na. Ha? So ito mahalaga to, ang binigay sa atin ng Panginoon ngayong umaga na to. Sabi diyan, in Psalm 104 verse 9a, you set a boundary they cannot cross. Si Lord po ito Si Lord yung nag-set ng boundary na hindi nila pwedeng tawirin. Okay? Hindi ito yung boundary na pag namasada, magbibigay ng boundary. O kaya pag kumita yung lalaki, bibigay ng boundary. Hindi po. Ang sabi sa Tagalog, ikaw ay naglagay ng hangganan na hindi nila dapat daanan. Amen? So mismong si Lord ay nagbigay ng guhit ng marka ng hangganan. Bakit? Bakit ba kailangan natin ng hangganan? So dito tayo magpo-focus po ngayong umaga na to. Boundary. Sabi mo nga sa katabi mo, boundary. Amen? So mahalaga to. Regalo to sa atin ng Diyos. Makakatulong to sa atin para tayong lahat ay makatapos hanggang finish line. Amen? Sabi ng salita ng Diyos, para saan yung boundary na yan? Bakit kailangan ng boundary? In Leviticus 20, verse 26.
You are to be holy to me, sabi ng Panginoon, because I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the nations to be my own. Ano ba ibig sabihin ng pagiging holy? Setting apart for the Lord. Amen? Sa Tagalog, kayo'y magpakabanal sa akin. Sapagkat akong Panginoon ay banal. At kayo'y ibinukod ko sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Amen? So merong pagbubukod, merong setting apart. Kasi para tayo kay Lord, hindi tayo para sa mundo. Amen? Tandaan natin, sabi nga, we are in this world, but we are not of this world. Tagalog, tayo ay nandito sa mundo, pero hindi tayo taga rito. Ano ibig sabihin nun? Sa buhay natin, ano ba, Tita Violi, pag siya'y nagtinda, tapos, alam mo, ma-attend siya sa church. Tapos, pag may bumili sa kanya, pag binuro lang siya, agad nagalit. O kaya, pagka niloko siya, mumurahin niya. Maririnig natin yung salita na, ganun pala yung Christian. Hindi, amen? No, amen. Ibig sabihin ng holy, ibig sabihin set apart, meron tayong kaibahan sa mundo. Hindi tayo katulad nila. Bakit? Tayo ay para sa Diyos, hindi para sa mundong to. Amen? Kaya kahit nandito tayo sa mundo, hindi tayo nakikiisa sa kanila sa mga maling gawain. Amen? Makita sa atin yung pagiging ilaw. Makita sa iyo yung katotohanan. Makita sa iyong pagmamahal ng Diyos. Kasi paano nila makikilala si Kristo kung hindi dahil sa atin? Amen? Yung buhay mo ang representasyon ni Kristo dito sa mundo. Amen? Kung paano ka mabuhay, may win-win soul ka na isang mahal mo sa buhay, asawa, kapatid. Kung hindi makita sa iyong pagiging Kristiyano, paano mo siya ma-influensyahan? Amen? So, kailangan maging banal tayo sa pamumuhay na to. We are set apart, binukod ka para kay Lord. Amen? Binukod ka. So, mahalagang maunawaan natin yan. Kasi minsan, nakafocus na tayo sa mundo nakafocus na tayo sa mga bagay ng mundo. Tandaan nyo kapag nag-focus ka sa mundo, kasama kang magdudusa nito. Pero kapag nag-focus ka kay Lord, kasama ka ni Lord maghahari sa langit. Amen? Kasama ka ng Diyos, makakaranas ng masarap na buhay. So, kung saan ka nagpo-focus. Kaya ang tema po natin, ang title natin ngayong umaga ay Setting Spiritual Boundaries. Kailangan nagtatakda tayo ng spiritual na mga hangganan. Amen? Dapat alam natin yung mga boundaries na sinet ni Lord. At ito yung gagamitin, i-apply natin sa buhay natin. Kasi nag-set si Lord ng boundary. Amen? Ang boundary, hindi to para, sabi nga nila, sa born again, ang daming bawal. Bawal uminom. Bawal magpiesta. Bawal magsigarilyo. Bawal magsugal. At ba ang daming bawal? Bawal mga lunya. Bakit? Kasi protection to sa atin ng Diyos. Amen? Pag-iingat to sa atin ng Diyos. Katulad na maunawaan natin. Why setting boundaries is important? Bakit mahalaga ang pagtatakda ng hangganan? Okay? Mula dito sa picture, ito yung tayo, ito yung buhay natin, ito yung space natin. Ito yung space ng ibang tao. So, kailangan natin silang abutin. We enlarge our territory. Amen? So, itong tawag dito, ito yung tinatawag na boundary. Kailangan meron kang boundary. Bakit? May mga darating sa buhay mo na toxic. Ano ibig sabihin toxic? Maling impluensya. Pero kung hahayaan mo itong pasukin ka nito, ano mangyayari sa atin? Kaya we need to set boundaries. Paalala, di ba? Sabi ko nung nakaraan,
Ang buhay Kristiyano ay patungkol sa pagtatayo ng mga tulay para sa mga tao. Amen? Minsan ang tao nakafocus sa puro pagtatayo ng wall. Nakalimutan na yung tulay. Pero dito naman, mahalagang malaman natin na meron din tayo dapat wall. Hindi lang tayo nakafocus sa wall, meron din tulay. So yung wall natin ay wall laban sa kaaway. Amen? Hindi laban sa tao. Amen? So bakit ba mahalaga yung setting boundaries? Okay, pakipicturean nyo na lang po ito. Medyo mahaba to. So ang setting boundaries is like a wall. Setting up a wall. Pagtatayo ng isang pader. Sabi diyan, ang pagtatakda ng mga spiritual na hangganan, spiritual boundaries, ay kinabibilangan ng pagtukoy at pagtatatag ng mga limitasyon. Upang, para saan daw? Maprotektahan ang iyong spiritual na kalusugan at kaugnayan sa Diyos. Okay? Ang spiritual boundaries ay aalamin natin yung limitasyon natin. Lahat ng tao may limitasyon. Amen? Lahat tayo may limitasyon. Kung paano natin tinetrain yung mga bata na ito lang pwedeng gawin, ito hindi. Kasi kung hindi natin lalagyan ng limitations, ng boundaries, eventually yung mga bata magiging sakit natin sa ulo. Amen? Kasi akala nila okay pa. Akala nila tama pa, which is hindi na. Amen? Halimbawa, si May, nakita niya si Gab na may saksak, may hawak na lapis, tapos tinutusok yung outlet. Papayag ba siya? Siyempre hindi. Kasi may limitasyon. Ang purpose ng boundaries ay protektahan tayo. Amen? Para sa ating spiritual na relasyon sa Diyos. Okay? Maraming impluensya sa mundo. Check niyo yung nangyayari sa buhay niyo, Yung umiikot sa 24 hours niyo. Maraming impluensya sa mundo. Ang layunin ay i-distract ka at ilayo sa Diyos. Ito yung purpose ng spiritual boundaries. Para patuloy kang makapag-focus kay Lord. Na kahit may ginagawa ka, alam mo kung saan ka papunta. Kasi maraming tao, halimbawa, pinagpe-pray niya magkatrabaho. Nung nagkatrabaho siya, nakalimutan naman si Lord. Na mali na ng focus, na iba ng focus, amen? Kaya mahalaga yung focus natin. Kasi kay Lord may katagumpayan. Whether kahit anong gawin mo pa, maging presidente ka pa ng kumpanya, kung wala naman si Lord sa buhay mo, walang sense. Amen? Sabi din dito, ang mga hangganang ito ay hindi basta-basta o gawa-gawa lamang. Ngunit ang layunin nito ay para sa proteksyon at tapat na pamumuhay na nakaka-impluensya kung paano nakikipag-ugnayan ang mga mananampalataya sa Diyos, sa iba, at sa kanilang sarili. Amen? Katulad kanina, sinabi natin yung limitasyon. Pag nalaman mo yung limitasyon mo, malalaman mo, ano ba yung kahinaan ko? Ano ba yung kalakasan ko? Saan ba ako mahina? Alam ba natin kung saan tayo mahina? Alam ba natin kung saan tayo bumabagsak? Kasi kung di mo alam yun, patuloy ka, doon ka lang lagi babagsak. Merong mga tao, ang kahinaan nila, sa mga kabataan ngayon, cellphone. Di ba? Kaya nila 24 hours. Buti na lang nalolobat yung cellphone, kailangan mag-charge. Pero minsan, kahit naka-charge, sige pa rin. May mga tao naman, ang kahinaan. Pwedeng babae, pwedeng lalaki. May mga tao, ang kahinaan, pag lumitaw na yung pusod ng babae. Pusod pa lang, wala na. Meron namang mga tao, ang kahinaan, pera. May mga tao, ang kahinaan, pagsisinungaling. Kaya dapat alam natin yung ginagamit ng dyablo para tayo ay bumagsak. Anong kahinaan mo? Alam mo na ba, kapatid? Meron tao, madaling magalit. Amen? So, ang purpose noon ay magkaroon tayo ng protection na tapat na pamumuhay. Paano tayo mag-react? Ano ba, may gumawa ng mali sa'yo? Paano ka mag-react? Paano mo sila haharapin? Katulad nun, ang paglilingkod sa Diyos, na madalas masaya. Amen? Gagawa ka ng mabuti, pag-iisipan ka pa. Yung mga ganong pagkakataon,
Mapalad tayo kasi wala dito nun. Amen? So, gagawa kami ng mabuti. Kaya pala ganun si pastor, meron lang gusto. Amen? So, tumutukoy ito, paano tayo magkikipag-ugnayan sa kanila? Amen? At panghuli, sabi dito, bagaman, kanina minsan meron akong yung nabablanko ko, ano nga ba yung bagaman? Ginamit ko ito pero minsan nahirapan ako sa Pilipino, bagaman. Di ba bagamat? Chinek ko pa. So, tapos, salamat kay Lord kasi natutunan kong pag-aralan kailan gumagamit ng gitling sa Pilipino. Pag paulit-ulit yung salita, pagka merong salitang Ingles na nahihiramin mo, okay? Sabi dito, bagaman tinawag tayo upang kumonekta sa mga makasalanan, amen? Yan yung purpose natin, to reach, amen? Umabot, at dalhin sa kanila ang mabuting balita. Ngunit, nilakihan ko po ito sabihin mo sa katabi mo, dapat tayong mag-ingat na huwag masira sa mga ito. Amen. Bakit? Kanina habang nag-worship, naalala ko lang, may mga nagsimula sa Panginoon na hindi nakapagtapos. May mga nagsimula, masakit minsan, pastor. Madaming pastor ang nagkikwit ngayon. Maraming Kristiyano ang nagbabackslide. May mga nagsimula, pero hindi natapos yung takbuhin. Kaya isa to sa paalala ng Diyos sa atin. Para makapagtapos tayo, kailangan nating maging maingat. Amen? Halimbawa, ang ginagamit ni Lord sa mga Zumba mates ay si Tita Violi saka si May. Diba? Yung mga kaibigan nila doon, silang dalawa yung gagamitin ni Lord para ma-influensyahan sila. Amen? Pero, hindi sila yung dapat ma-influensyahan. Kaya dapat maging maingat tayo. Kasi ang sabi nga, sabihin mo sa akin kung sinong makakasama mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Eventually, kasi ang ugali, nakakahawa. Halimbawa, si Kuya Gandhi, sumama ka lagi kay Tita Violi. Wala bang madalas ka na magsusumba? Ganyan, Sabi nga namin, yung kababaihan, mag-request ng isang araw ng Zumba gawain. Magtuturo daw yung dalawa. Saka si Kuya Gandhi. Okay? So, dapat mag-ingat. Amen? Sabi nga ng Bible, be vigilant. Maging mapagbantay ka. Ang pagiging Kristiyano, hindi yung okay na to. Kailangan maging maingat tayo, maging mapagbantay tayo. Kasi ang leon, ang diablo na parang leon, ay naghahanap ng pagkakataon para pasukin yung buhay mo. Para nakawan ka ng kaligayahan. Nakawan ka ng kapayapaan. Sirain yung buhay mo. Sirain yung mga relasyon na mga mahal mo sa buhay. At hanggang sa mapatay ka niya. Okay? Kaya sabihin sa katabi mo, kailangan, ingat-ingat. Amen? So, pag-aralan natin, paano ba tayo, ano ba yung mga boundaries na kailangan nating iset? Ano ba yung mga hangganan? Ano ba yan? May boundaries dyan. Hindi siya makakapasok. At namimitas na. Kasama yun sa boundaries. Amen? Okay lang po yan. Mahalaga sila ay okay lang dito sa church. Okay, so setting spiritual boundaries. Ano yung mga boundaries ni Lord na dapat meron ka din sa buhay mo? Number one is boundaries of doctrines. Mga hangganan ng mga doktrina. Alam niyo ba ibig sabihin ng doktrina? Meron akong kasamaan sa Bible school, Bible school student na to. May mga estudyante doon, mahilig makipagdebate. Mahilig makipagtalo. Although alam namin, iba na puso nila. Meron kami isang kaklase. Mahilig pumatol din. Mahilig pumatol. Tapos, bigla namin narinig, kaya nga iba, may mga doktrinang mali-mali Sabi niya, narinig namin, nasa bus kami, papuntang Pampanga. Buti na lang ako, wala akong doktrina. Bigla akong kinalabit yung kasama niya sa church. Hoy,
Yung kasama mo, ba't walang doktrina? Sabi nga, may doktrina din tayo. Kasi ang doktrina, ito ay yung pinapaniwalaan natin. Amen? Ito yung pundasyon ng pananampalataya natin. Kasi kung anong pinapaniwalaan mo, yun yung magiging resulta ng buhay mo. Kaya nga nakakalungkot yung iba na pinipilit nila yung mali. Bulag sila sa katotohanan. Alam natin yung direksyon na pupuntahan nila. Amen? Halimbawa, paglabas natin, marami kayong maririnig ng mga prinsipyo, ng mga maling turo. Halimbawa, sa Facebook lang, minsan makikita nyo, may nagtuturo ng grace, ng grasya ng Lord. Pero kung hindi nyo mapapansin, nagtuturo siya ng hyper grace. Ano yung hyper grace? Sabi daw doon, sabi ng Bible, pinatawad na tayo sa ating mga kasalanan. Amen? Pero ang sabi niya, sa hyper grace, hindi mo daw kailangan humingi ng tawad sa future. Kasi pinatawad ka na naman eh. Yan, kasala ka sa future bukas, hindi ka na magsasorry kay Lord kasi pinatawad ka na. Tama ba yan? Hindi. Kaya nga araw-araw tayo nagpapalinis eh. At sa hyper grace, okay lang kahit gumawa ka ng mali. Pinatawad ka na kasi ng Diyos. Okay ka na naman babae. O manlalaki kung anong gusto mo. Tapos meron pa nagtuturo ng mga, babanggitin ko lang yung ilan na dapat alam natin yung doktrina natin. Okay? Yung prosperity gospel. Alam niyo na ba yung prosperity gospel? Ang focus ng prosperity gospel ay patungkol sa sarili. Sa nais ng laman. Ano yung nais ng laman? Yumaman ka. Magkaroon ka ng pagpapala. Magkaroon ka ng magagandang bahay. Magkaroon ka ng magagandang kotse. Magkaroon ka ng kagalingan. Anong mali doon? Nalimutan na yung nagbibigay ng mga biyayang to. At ang focus na ay paano kaya yaman sa buhay. Yun yung mga prosperity gospel. Nakalimutan na minsan kailangan magsakripisyo para sa Panginoon. Ang focus lang ay paano papasarapin ang buhay mo. Which is hindi naman totoo. Amen? Isa pang doktrina, may mga makakasalamuha ka na nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Tao lang. Tama, mali. Hindi. Amen? May mga maririnig ka na hindi naman totoo ang langit. Hindi rin totoo ang impyerno. Mali din. Amen? May mga nagtuturo din na maraming Diyos. Diba? Pero sa atin, iisa lang ang Diyos pero may tatlong persona. Amen? May mga hindi kumikilala sa Holy Spirit bilang Diyos. Sa ibang religion, ang Holy Spirit ay force lang, puwersa. Puwersa ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos. Nakakalungkot lang kasi siya yung Diyos na kasama natin ngayon. Amen? Siya yung Diyos na kasama natin dito. Tapos hindi natin siya kikilalanin. Amen? At meron din mga kayong mapapakinggan na mga nagtuturo ng kaligtasan para maligtas ka, kailangan ng pananampalataya at kailangan mo samahan ng gawa. So kung may pananampalataya ka daw tapos wala ka namang ginagawa, hindi ka maliligtas. Tama ba yan o mali? Mali. Kasi ang kaligtasan ay regalo ng Diyos. Ang kailangan lang natin ay mananampalataya. Amen? Resulta yung tamang gawa. Amen? Resulta yon, bunga ng isang taong ligtas. Makikilala mong ligtas ang isang tao pag gumagawa ng tama, pag gumagawa ng nakakalugod sa Panginoon. Amen? Kaya dapat, you need your boundaries of doctrines. Alam mo yung doktrina mo. Alam mo kung hangganan. Kasi minsan baka may makilala ka, marami, may mapanood ka, tanggap ka lang ng tanggap. Gayahin niyo yung mga taga-Berea na pag uwi nila, gustong-gusto nila makapakinig, tapos pag uwi nila, sinisiyasat nila yung Bible. Totoo ba sinabi ni Pastor Aris? Mag-check tayo. Kaya nga sabi dito, in 2 Timothy 2:15, do your best. Doon muna tayo sa do your best. Minsan ang Kristiyano, meron nagkakaroon ng maling kaisipan na, alam niyo, sumisikat na, okay na to. Amen? Okay na to, pwede na to.
Kailangan laging best pagdating kay Lord. Lagi mo binibigay yung best mo para kay Lord. Naglilingkod na lang din tayo, ibigay natin yung best natin. Di ba? Pupunta ka ng kasal, ninang ka, ninong ka. Pwede ka bang mag-polo shirt doon, mag-t-shirt? Tapos pagdating sa church, okay na to, pwede na to. Kailangan, lagi, pagdating kay Lord, isasagad mo lahat. Always the best. Amen? Always the best. Kasi deserve ni Lord. Ano mong gustong bigay sa'yo ni Lord? Yung putyo-putyo lang o yung best? Best din. Amen? So do your best to present yourself to God as one approved, a worker who does not need to be ashamed, and who correctly handles the word of truth. Amen? Do your best. Uy! Okay. Lahat tayo ay estudyante. Nung nag-aaral ako sa Bible, na-realize ko, lahat tayo estudyante ng Diyos. Amen? Kasi lahat tayo may responsibilidad na pag-aralan ng salita ng Diyos. Lahat tayo may responsibilidad na aralin ang mensahe ng Diyos. Amen? Kaya hindi pwede, ko na to sa inyo, warning, hindi pwede na kukuha ka ng isang verse sa Bible tapos hindi mo nauunawaan yung konteksto. Paano malaman yung konteksto? Basahin mo yung before and after. Para lang pumili. Hindi pwedeng ganon. Unawain mo ano ba yung konteksto na sinasabi. Kaya nga kailangan meron tayong responsibilidad na aralin ang salita ng Diyos. Kasi kailangan nating correctly handles the word of truth. Amen? Lahat tayo, hinahawakan ng salita ng katotohanan. Sabi sa Tagalog, kailangan tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Kung mali yung pagkakaunawa mo dito, mali yung resulta. Pero dapat tama. Pag tama, mas lalong bubunga yung buhay mo. Amen? Kaya kailangan makita sa atin, mag-aaral tayo, pagsikapan natin, magbigay tayo ng oras na kailangan tama yung gamit natin dito. Amen? Para kahit anong dumating sa'yo, hindi ka basta-basta maliligaw. Honestly, may mga katuruan pa na hindi ko sinasarado yung pinto ko. Meron kasi kayong mga papakinggan na mga katuruan na pwede to, nakita may Bible verse na supporting, pwede rin daw, hindi din daw to, may Bible verse na support. Alam niyo sa buhay na to, sabi ko nga, Lord, ikaw bahalang gumabay sa akin. Kaya magpapasalamat ako kay Lord kasi meron tayong Pastor Remy na gumagabay sa atin. Tapos meron ako mga nakikilalang mga pastor na nagtutuwid sa akin, nagtatama. Amen? Kaya sa buhay nito, marami pa tayong matututunan. Meron kayong matutunan na itatama yung natutunan nyo na. May matutunan naman kayo na mas lalong paglalalimin yung alam nyo na. Amen? Kaya huwag nyo isasarado yung isipan nyo na, okay na to. Marami pa tayong matutunan sa Panginoon. Amen? Kaya ang sabi dito sa 2 Corinthians 3:16-17, sa Tagalog ko na lang po babasahin. Ito yung 4 na P ng buhay. 4 na P ng Biblia. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Excuse po. Para saan daw? In verse 17, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Okay? So yung Bible na to, meron ditong 4 na P. Una, pagtuturo. Pangalawa, pagsaway. Pangatlo, pagtutuwid. At pangapat, pagsasanay. Ito yung kailangan ginagamit natin sa buhay. Yung 4 na P na to. Para palakasin yung pananampalataya natin kay Lord. At para matulungan din yung iba na makilala pa si Lord. Amen? So 4 na P.
Ginagawa ba natin to? Pagtuturo, pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Amen? Number 2, una, boundaries of doctrines. Pangalawa, boundaries for holiness. Mga hangganan para sa kabanalan. Amen? Tinawag tayo ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa mundong to. Minsan, nakakalimot tayo, gagawin tayo ng diablo, nalilibangin tayo. O mag-focus ka na lang dyan. Mag-focus ka na lang dito. Hindi. We are called to be set apart for God. Amen? Isa to sa mahirap minsan tanggapin ng isang Kristiyano. Diba sabi kanina, be holy for I am holy. Tingin mo ba holy ka? Huli lang, pero hindi holy. Nahuhuli lang, pero hindi na. Alam mo ba, ibig sabihin ng holy, pinaliwanag ko na kanina, set apart for God. Amen? Ibig sabihin, ang holiness ay nakuha natin nung kinilala natin si Kristo sa buhay na to. Hindi natin kaya maging holy kung layo sa Panginoon. Hindi natin kaya mamuhay ng maayos kung hindi dahil sa Panginoon. Kaya nga tinawag tayo para kay Lord. Amen? Makita sa atin yung kaibahan. Paano ka manamit? Hindi ka nagaya ng pananamit ng mundo. Kung sa mundo okay lang, nakalitaw yung pusod. Sa mga anak ng Diyos, hindi ka na tinawag para sa mundo. Hindi mo na piniplease yung sarili mo. Amen? Ang piniplease mo na lagi, Lord, sorry po, sinasagasaan. Pero kailangan mo sabihin to eh. Ito kasi yung buhay natin. Amen? Ang piniplease mo na ay para si Lord. Para kay Lord. Amen? That is holiness. You are for the Lord. Para kay Lord ka, hindi ka basta-basta. Amen? Kung gusto mo sa mundo ka lang, okay. Kasama ka nito magdudusa ng mundo, pero kung gusto mo kay Lord, patuloy kang mamuhay ng may kabanalan. Amen? Patuloy tayong magpalinis sa Panginoon at patuloy tayong magpatuwid. Sabi nga dito in Ezekiel 44:23, they are to teach my people the difference between the holy and the common, and show them how to distinguish between the unclean and the clean. Tagalog, kanilang itinuturo sa aking bayan ang pagkakaiba ng banal at ng karaniwan, at ituturo sa kanila kung paano bibigyan ng pagkakaiba ng marumi at malinis. May mga bagay na minsan akala natin okay. Pero lagi ang tandaan, isa lang yung lagi mong tatanong sa sarili mo. Ilan? Bahala na kayo kung gusto niyo magdagdag. Pero yung pinaka-primary, sa anumang gagawin mo, maluluwalhati ba si Lord? Will it glorify God? Amen? Pag bainaway mo yung kapitbahay mo, will it glorify God? Kapag ba nagyosi ka, will it glorify God? Pag nagsinungaling ka, will it glorify God? Lagi yun yung paalala natin, Lord, maluluwalhati ka ba dito? Ito ba ay para sa'yo o para sa mundo? Amen? At pangatlong boundary. Marami na ba kayong boundary? Magre-remit tayo mamaya. Number 3, sa buhay na to, may dalawang direksyon tayo. May dalawang resulta, dalawa. Sa lahat ng gagawin natin. This is the boundaries for discerning good and evil. Mahangganan para sa pagkilala sa mabuti at masama. Kailangan, ang isang anak ng Diyos, alam niya. Amen? Paano malalaman? Sa pamamagitan ng karunungang mula sa Diyos. Minsan may magpapaisip sa'yo, o kaya may mababasa ka sa Facebook, magre-remind sa'yo, o kapatid, hindi yan maganda. O kapatid, okay yan, tuloy mo yan. Amen? Kaya alam natin yung resulta. Minsan ba naisip nyo na, bakit yung mga tao patuloy pa rin gumagawa ng mali kahit alam yung totoo? O kaya ikaw, nakakilala ka kay Lord, tapos sino dito yung nakaranas ng minsang
nangulit kay Lord o yung nagloko kay Lord. Yung pinilit mo pa rin yung sa'yo, kahit alam mo nang mali. Okay? Kasi, may mga tao na hindi nila alam, distracted na sila sa buhay. Doon na lang sila nakatuon. Ang mga kabataan, ang daling ma-distract. Alam niyo yung term na juwang-juwa na. Yun na yung panahon ngayon. Grade. Anong grade pa lang? Meron na. Yun na yung norm ng mundo. Doon sila. Bakit? Bulag sa katotohanan, bulag sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Pag nakilala mo si Lord, yung pag-ibig ng Diyos, ang kukumpleto ng buhay mo. Amen? Kaya dapat, check natin, will it glorify God? Ito ba ay mabuti? Ito ba ay masama? Baka naman, ang matandaan nyo lang, anong natandaan nyo sa tinuro ni Pastor? Juwang-juwa na po. Okay, dapat may discernment tayo. Bakit ko ba nang banggit pa yun? Okay, number 3 muna tayo, number 3, boundaries. Okay? So, lagi paalala. Kaya tayo kailangan maging maingat. Kasi, lagi, meron tayong dalawang pinupuntahan. Either mabuti or either masama. Ang mabuti, dadaling ka sa buhay. Ang masama, dadaling ka sa kamatayan. Amen? Sabi nga ng salita ng Diyos, I have the right to do anything you say, but not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Sa Tagalog, may magsasabi, malaya akong makakagawa ng kahit ano. Ngunit, ang sagot ko naman ay, hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko rin sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit, hindi ako magpapaalipin sa anong bagay. Amen? Hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Kaya kung gagawin natin yung isang bagay, dapat i-check natin. Ito ba ay mabuti? Ito ba ay masama? Ito ba ay mag-glorify ba si Lord o hindi? Minsan, lagi ko ito nababanggit, lagi nyo naririnig sa akin, bibigyan kayo ni Satan ng maraming excuses para ipagpalit si Lord. Huwag kayong papayag. Kasi, laging may resulta yan. Either magandang buhay o masamang buhay. Pangit na buhay. Lagi, wag na wag niyo ipagpapalit si Lord. Amen? Pangapat, konektado pa rin to sa jowang-jowa. Number 4, boundaries to guard the heart. Mga hangganan upang bantayan ang puso. Sino nakaranas dito? Marami ako nakikita na mga kabataan na ang puso nila kung kani-kanino na lang pinamimigay. Masabi lang na merong nagmamahal sa kanila. Huwag na huwag yung basang pamimigay yung puso nyo. Amen? Kailangan iniingatan, inaalagaan, binabantayan natin yung puso natin. Amen? Kaya kailangan maging maingat tayo sa puso natin, sa buhay natin. Bakit? Kung anong laman ng puso mo, yun yung magiging ikaw. Amen? May mga pagkakataon naman na dahil sa wala tayong pag-iingat, dahil hindi natin iningatan yung puso natin, tayo ang nagsasuffer. Amen? Kapag hindi mo iningatan ang puso mo, ikaw ang magsasuffer. Halimbawa, sa mundo na to, ang puso natin, it represents life. Amen? Kapag ang puso mo, walang ibang laman kundi pera, eventually, malulungkot ka rin. Eventually, makikita mo ang buhay sira. Kapag ang puso mo, puro laman, ay pagsasaya, eventually, malulungkot ka din. Magugulo ang buhay mo. Pag ang puso mo, puro laman, galit, hinanakit, sinisira mo ang buhay mo. Lagi ko itong tinaalala, tinatakot sa aking puso.
Narinig ko to sa isang Kristiyano, nakalimutan ko yung pangalan ng asawa ni Richard Poon eh. Si Maricar, sa kanya ko yata to narinig. Sabi niya, kapag ang puso mo may laman na, kapag ang puso mo ay hindi na okay, lahat na lang may kahulugan. Kapag ang puso mo sugatan, lahat na lang may meaning. Halimbawa, sugat-sugat yung puso mo, kahit anong gawin ng asawa mo, lagi na lang masama. Kasi meron laman, meron ng lamang galit, meron ng lamang iba. Amen? Kaya, makikilala, napakahalaga ng puso kasi ito yung nag-represent sa atin. Amen? Kaya mahalaga sa buhay natin, isa lang dapat yung laman ng puso mo. Si Jesus. Amen? Kasi kung siya yung naghahari dyan, lahat ng bagay, aayusin ni Lord. Minsan kasi may mga tao, inuuna muna yung ibang bagay. Kailangan kong gawin to para maging maayos kami. Tanda niya, even hindi rin magiging maayos buhay mo unless inuna mo si Lord. Amen? Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, keep your heart with all vigilance, for from it flow the springs of life. Ang puso, iyong puso ay buong sikap mong ingatan. Amen? Sapagkat mula rito ay dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ibig sabihin, yan yung source. Kaya kung anong laman ng puso mo, halimbawa, si Tatay Dante, may hinanakit kay Gandhi. Lahat ng gagawin yan, may kaugnayan na yung hinanakit na yun. Amen? Halimbawa, nag-request si Kuya Gandhi, tay, patimplang ang kape. Sagot ni Kuya, magtimpla ka mag-isa mo. Bahala ka sa buhay mo. Lahat ng gagawin mo. Kasi yun yung laman ng puso eh. Kaya kapag hindi mo binantayan yung laman ng puso mo, eventually, iko-corrupt ka niyan. Amen? Halimbawa, sa paglilingkod kay Lord, hindi laging masaya. Amen? Makakaranas tayo ng sakit, makakaranas ng mga pain. Pero kapag hindi natin binantayan yung puso natin, isang araw, mag-burnout na lang tayo. Susuko na lang tayo sa buhay. Kaya kailangan, ang puso mo, si Jesus ang laman. Amen? Lagi kang doon nakatuon. Kaya nga, ang sarap sa Bible School kasi lagi kami napapaalalahanan. Minsan, stress na stress ako sa mga kabataan. Pero pag nakapakinig ako, naalala ko na, ba't ako nagpapastress? Si Lord nga pala ang may hawak ng puso ko. Kay Lord ko ginagawa ang lahat ng to, kaya i-enjoy ko lang yung bawat sandali. Amen? Kaya bantayan natin buong sikap kasi hahanap ang kaaway ng pagkakataon para sirain ang puso mo. Sabi nga dito, in 4:26, siyasatin mong mabuti ang landas sa lalakaran. Sa gayon, ang lakad mo ay laging matiwasay. Kapag tama ang puso mo, ang buhay mo magiging masaya at mas masarap. Pero kung ang puso mo ay laging may hinanakit, laging kung ano-ano yung laman, minsan may mga pagkakataon sa buhay Kristiyano, iyak tayo na iyak kay Lord. Lord, bakit ba ganito buhay ko? Tapos biglang papaalala ni Lord, sino ba yung makulit? Sino ba yung matigas ulo? Minsan tayo din yun eh. Hindi natin iingatan yung puso natin, kaya eventually, tayo rin yung nag-suffer. Amen? Kaya kailangan bantayan natin yung puso natin. At panghuli, ito na pa magkatapos. Panglimang boundary. Nakakamagkano na kayo sa boundary nyo? Okay? Boundaries of freedom. Kanina habang inaawit to, Lord, thank you. Kasi pinalaya mo kami. Mahirap kaya yung buhay na wala kay Lord. Amen? Mahirap yung buhay na layo kay Lord. Kaya nga yung mga kakilala natin na lumalayo sa Panginoon, lagi natin pinapaalahanan kasi mahirap ang buhay na malayo kay Lord. Sobra. Walang kapag-asahan. Ikaw lang din na nagpahirap sa sarili mo. Kaya ang nais ng Diablo, ilayo ka lagi. Okay? Dapat alam mo yung hangganan ng kalayaan.
Ano yung hangganan ng kalayaan? Ang sabi sa 1 Peter 2:16, live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Sa Tagalog, mamuhay kayong tulad ng mga taong malaya. Okay? Subalit, huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Amen? Nung hindi pa natin kilala si Lord, alipin ka ng dyablo, alipin ka ng kasalanan, alipin ka ng kahirapan, alipin ka ng pagdurusa. Pero nung nakilala mo si Lord, di nyo ba naranasan yan? Sino makapag-attest dito sa akin, nung nakilala mo si Lord, sumaya ang buhay. Bakit? Kasi gumaan. Pinalaya ka ng Diyos sa kasalanan. Pinalaya ka ng Diyos sa kapigatian. Pinalaya ka ng Diyos sa impyerno. Pero minsan dami mga pagkakataon na yung isang tao nakakilala kay Lord, dahil malaya na siya, ginagawa niya yung kung ano-ano. Tandaan natin alipin tayo ng Diyos. Ibig sabihin, we live for God. Namumuhay na tayo para sa Panginoon, hindi na para sa mundo. Amen? Kaya ang sabi din dito in Galatians 5:13, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig ng laban. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Bakit tayo pinalaya ng Diyos? Para tulungan yung mga kapatid mo. Amen? Para maglingkod sa Diyos. May mga tao, kaya hindi nagmamature, kaya hindi lumalago. Bakit? Ang focus ng buhay, puro sarili. Ang taong malaya, na gustong magpatuloy kay Lord, yung mag-follow ng second anniversary, wala na ibang focus, kundi ano yung gusto mo, Lord. Amen? Kaya kapag nananaig pa yung puso mo, yung buhay mo, yung mga sariling kagustuhan mo, ikaw din yung mahihirapan sa huli. Pinalaya na tayo. May mga tao, kita naman natin, nakilala na si Lord, bumalik sa kamunduhan, makita mo magpo-post, puro hirap, puro lungkot. Bakit? Bumalik sa pagiging alipin ng kaaway. Amen? Kaya dapat alam mo yung hangganan mo para hindi ka maibalik ng dyablo sa pagiging alipin sa kanya. Amen? So may natutunan po ba tayo ngayong umaga na to? Ulitin natin, recap natin. Una, ano ba mga boundaries na dapat alam natin? Dapat ginagawa natin. Boundaries of doctrines, dapat alam mo yung pinapaniwalaan mo. Tinutuntungan mo yung mga sinasabi ng Biblia. Pangalawa, boundaries of for holiness, yung pamumuhay ng may kabanalan. Amen? Namumuhay ka para kay Lord ka na, hindi ka para sa mundo. Alam mo, sabi nga in Hebrews, without holiness, we cannot see God. Kung wala yung kabanalan, hindi mo natin makikita ang Diyos. Pero dahil sa kabanalan, mararanasan natin ang buhay kasama ang Diyos. Amen? Kaya pinukod kayo ng Diyos para sa Kanya. Number 3, kailangan alam natin yung boundaries ng good and evil. Discerning good and evil. Alam natin paano kikilalanin yung mabuti at masama. Kaya mahalaga ang prayer at gabay ng Banal na Espiritu. Amen? Number 4, hangganan para bantayan yung puso. Kaya kung si Lord lang yung nag-ahari sa puso mo, kahit anong gawin ng mga tao nakapaligid sa'yo, hindi ka na masyadong maapektuhan. Maapektuhan ka pa rin. Tao ka pa rin eh. Pero hindi yun mananatili sa puso mo. Bakit? May isang Diyos na nag-aalaga ng puso mo. Ang goal mo lang is to check every day, Lord, ikaw ba ang nag-ahari sa buhay ko? Amen? At ako'y susunod sa iyo. Number 5, boundaries of freedom. Pinalaya na tayo ng Diyos. May nararanasan ka mang sakit ngayon? May nararanasan ka mang problema ngayon? Tandaan mo, hindi yan pang matagalan. Sa presensya ng Diyos, meron siyang magandang reward, magandang dulo na nakahanda para sa atin. Maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Kaya iwanan ko po ito, be not wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. Proverbs 3, verse 7. Huwag kang magpapanta sa iyong sariling mga mata.
matakot ka sa Panginoon, ibig sabihin, lahat ng gagawin mo, check-in mo, mag-glorify ba si Lord? Matutuwa ba si Lord? Masasaktan ba si Lord? At sa kasamaan, pag ito ay patungkol sa kasamaan, mag-U-turn ka na, lumayo ka na, umiwas ka na. Amen? Kaya sa buhay natin, God wants you to continue and finish the race. Amen? Huwag kang basta-basta magpa-apekto at magpa-impluensya sa mga bagay sa mundo. Amen? Alam niyo yung feeling ng kasabayan mo silang kaklase, tapos sila graduate, ikaw hindi graduate? Masaya o masakit? Masakit. Kaya kailangan, may part si Lord, pero may part ka rin. Alam mo dapat yung mga boundaries mo. Amen? O, nakailan kayong boundary today? 5. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Palakpakan natin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Tutungo na po tayo sa tithes and offering at pangungunahan po